Yan, praise the Lord po at good evening po sa bawat isa na nanonood ngayong gabi na ito. At welcome po muli sa every week nating United Prayer dito po sa Rema. Muli po si Kuya Joe ay nais sanang i-ask ang bawat isa na kung may katabi po tayo, sabihin mo sa kanya ay congratulations. Kasi napagtagumpayan mo ang isa na naman buong linggo na lumipas, kapatid. At praise the Lord kasi September na naman. After nitong week na ito, nandito na tayo sa Berman na kung saan patapos na naman ang 2024. Pero patuloy tayong nagsisik. Patuloy tayong gumaganap sa gawain at sa kalooban ng Panginoon. Alam nyo, nakaka-bless po no, na almost every week ay nagkakaroon tayo ng sama-sama. And gaya nga ng sabi ko kanina, it's a united prayer na kung saan lahat po tayo ay sama-samang magpe-pray, magwo-worship sa Panginoon. Nakagaya nga po ng story na nabanggit po ngayong linggo na ito. It's about guidance. Yung ating pong topic, and it started from the story of King Jehoshaphat. Amen po. Na despite of the struggles, despite of the challenge na kanya pong hinarap nung panahon na yon, ay hindi po niya hindi nawala sa kanya yung humility, yung humbleness, at yung pong pagsik na tinatawag nating guidance sa Panginoon, sa Holy Spirit. Ayun mga kapatid, ang ganda po ng story ni King Jehoshaphat na kung saan ito po yung panahon na sa Second Chronicles, mga kapatid. Ito yung panahon na nangyari kung saan nakita ni King Jehoshaphat na masyado nang kumbaga sumusobra na yung pagkakasala ng Israel, ng kanyang nasasakupan at ng mga karatig bayan, na kung saan in-encourage niya, mga kapatid, yung mga tao na magbalik loob sa Panginoon, na itama yung mga pagkakamali ng mga panahon na yon. Pero alam nyo, sa bawat effort na pinapakita ng isang manggagawa ng Diyos kagaya ni King Jehoshaphat, ay ganun din, halos doble or actually triple yung challenge na binibigay ng kaaway. Alam niyo po ba, nang malaman ng mga karatig bayan or karatig nation, so ito po ay hindi lang basta isang barangay or isang syudad. Ito po ay nation, tatlo po yon, na nung malaman na ganito ang ginagawa ni King Jehoshaphat, ay sila po ay nag-declare ng giyera kay King Jehoshaphat. At alam nyo po, ng mga panahon na yan, ay hindi po biro. Hindi po biro ang pagkakaroon ng giyera. Kasi po ang pagkakaroon ng giyera ng panahon na yan ay talagang halos ubusan. Kumbaga, alam nyo po yung battlefield is yung pong ground zero na tinatawag ay it will be reduced to ashes. Walang bata, walang matanda, walang babae, walang lalaki. Lahat po ay posibleng maging collateral damage. Alam niyo po ba, mga kapatid, gayon na lamang nang mabalitaan ni King Jehoshaphat na merong nag-declare sa kanila ng giyera. Alam niyo po ba, dumating yung point na nagulat siya at nakaramdam siya ng kumbaga parang ng worry na parang, ay teka, grabe. Kasi po mga kapatid, ang nag-declare sa kanila ay 3. Imagine niyo, 3 nation, 3 armies, militaries that time. At talaga ng mga panahon na yun, hindi po nasusukat ang isang military power sa kanyang firepower, yung mga baril, mga tangke, wala po. Kundi po sa size ng dami ng tao, dami ng sundalo. So imagine niyo, kung 3 nation na nagsama-sama,
considering po natin, yung panahon po kasi ni King David, umaabot daw po kasi, ayon po sa mga Bible scholar, ay umaabot yung bilang ng isang army, ng isang nation na umaabot ng roughly around, ang sabi po nila is, kiniklaim nila is around 100,000 or 200,000 sa panahon ni King David. Pero considering po sa population that time, parang medyo malayo. Pero approximately, meron pong mga nasa 20 to 50,000. So imagine nyo, pag pinag-combine, so halos aabot din po ng mahigit 100,000. At kung i-visualize mo yung 100,000 na makita mo nandyan sa harapan ng gate mo, sa harapan ng gate ay talagang medyo magigimbal ka, amen po. Pero alam nyo, ganun na lang kasugid si King Jehoshaphat. Alam nyo, sabi ko nga, nakaramdam siya ng takot nung malaman niya na nagdeklara sa kanya ang 3 nation ng giyera. Pero gaya nga ng topic natin ngayon, mga kapatid, he seek guidance. Alam nyo, nagkaroon ng prayer, nag-pray siya sa Panginoon kung paano kikilos. Paano kikilos? Alam niyo po ba yung pagkakatawag niya sa Panginoon that time is kumbaga una ay sinabi niya yung kumbaga pinaalala niya yung mga bagay, yung covenant ng Diyos sa kanyang mga ancestors. Pinaalala niya yung kung paano ipinanalo ng Diyos ang mga gera o mga conflict o kanyang mga tao even nung simula. Alam niyo po ba isang bagay na nagustuhan ko nakasama sa prayer niya, mga kapatid? Alam niyo yung inadmit niya na sabi niya na ito lang, we are powerless. Ito lang yung kaya namin. Ito lang yung kakayahan ng pinamumunuan ko. He seek guidance. Alam niyo mga kapatid, no, itong topic natin ito, we seek guidance. At isang bagay na i-demonstrate ni King Jehoshaphat sa kwentong ito is we seek guidance to the right person, to the right people. At gaya nga ng sinabi ni Pastor Marvin, no, na sabi nga niya, hindi naman pwede na if you seek advice, you will seek advice to those people na hindi na pupuspos. Amen. Ngayon po kasi mga kapatid, ikukumpara natin ngayon kapag mayroon pong problema ang isang tao. Madalas ang nilalapitan yung taong lasenggo. Minsan ang nilalapitan yung taong yung halimbawa kung sakali pa may problema sa pamilya, ang lalapitan yung taong hiwalay sa asawa. Amen po. So alam niyo yun, guidance that Jehoshaphat seeks to the right person. To the right person, to the right people. At yun ang actually, mga kapatid, ang gusto kong i-emphasize or i-share. Anong panahon ni King Jehoshaphat, he made the right decision to seek guidance to the right person. Alam nyo, nung mga panahon na yung mga kapatid, napakahirap na meron po tayong tinatawag na yung kumbaga propaganda or warfare during ng mga ganitong conflict. Na kung saan, alam nyo po, sasabihin ng mga kalaban dun sa mga pinamumunuan ni King Jehoshaphat na imagine niyo ang in-advise sa inyo ng hari ninyo ay ang mauuna sa harapan o sa front line. Yung po kasing sa unahan, every time po na magkakaroon ng conflict dahil nga po sa paramihan ng tao, meron pong tinatawag na vanguard. Yun po yung nasa harapan. And most likely, ang nilalagay po sa harapan ay yung pong mga battle-hardened o yung mga veterano. Kasi sila po talaga yung kumbaga parang sila yung mag-spear out ng laban. Pero alam niyo po, sa guidance ng Lord, ang sinabi ng Panginoon kay Jehoshaphat ay hindi mo kailangan humawak ng sandata. Hindi mo kailangan humawak ng sandata. Alam niyo po ba, ang ginawa ni King Jehoshaphat ay inatasan niya yung kanyang mga worshiper na sila yung nanguna sa harapan. So, imagine mo, mga kapatid, kung tayo ay normal na tao that time, or tayo ay kabilang sa mga personnel that time, hindi mo ba may isip na, teka, bakit ganun? Para namang katalo-talo yung ginawa ng leader namin.
ng hari namin. Pero alam niyo, isang na-appreciate ko sa bakit ito mga kapatid, kung papaano iminulat ni King Jehoshaphat ang kanyang mga tao at ganun na lamang ang kanilang trust sa in-advise ng Panginoon sa kanilang leader. At alam nyo, sa unang stanza ng pag-worship, sabi po sa story nitong 2 Chronicles mga kapatid, alam nyo, hindi sila nag-raise ng espada. Unang worship pa lang, ayun, naglaban-laban yung mga kaaway, mga kalaban ni King Jehoshaphat. At ang tanging ginawa na lamang ng kanyang army, mga kapatid, ay yung pumulot ng tinatawag na loot. Ang galing na mga kapatid. Ito yung Philippine point ng topic ngayong linggo na ito which is yung guidance. But the question is, kanino bilang isang Kristiyano, responsibilidad natin to seek guidance to the right person. Kasi bakit mga kapatid, there are consequences na kapag tayo ay nakinig sa maling guidance, tayo mapahamak. I know that time mga kapatid, sa panahon ni King Jehoshaphat, meron siyang tinatawag na war council. War council. Ibig sabihin mga kapatid, meron silang mga matataas na tao. So mga landlords, mga generals, mga leaders, na kung saan pinag-uusapan nila paano ba yung battle strategy. Pero remember mga kapatid, ang kinonsider ni King Jehoshaphat ay yung guidance na nagmula sa Panginoon. Nakakalungkot lang pong isipin mga kapatid, kasi even during this time, yung simple guidance na supposedly sinisik na rin sa Panginoon ay nakakalimutan natin na isik directly mula sa Kanya. Share ko lang ng mga kapatid, alam niyo po ba na una pa lang sa Genesis pa lang mga kapatid, dito na natin makikita kung gaano ba kahalaga yung tinatawag na guidance mula sa Lord. Guidance mula sa leader. Alam niyo po ba mga kapatid kung ano ang pinakaunang kasalanan o pagkakasala o pagkakamali ng tao sa Genesis? Mostly masasabi natin ng mga kapatid, sabi nga doon ay kung normally kapag kababasahin natin, lagi natin sinasabi na disobedience. Actually, yan nga po yung tinatawag na original sin, very first sin, na even kay Satanas pa lang ay disobedience. Pero if we put all the context, disobedience, rebellion, if we put it on a simple context, kaya nga po ng sabi ng ilang mga Bible scholar, mga kapatid, ang pinakaunang kasalanan o pagkakasala ng tao during kay Eva at Adan ay yung tinatawag na insubordination. Tinatawag po na insubordination mga kapatid. Kasi, ano po ito parang double hit ang nangyari. So imagine niyo, nung si Eva inukso ng kaaway, unang-una, hindi siya nag-seek ng guidance. Hindi siya nag-seek ng guidance sa Lord. Hindi siya nag-seek ng guidance sa tinalaga ng Lord na mag-lead sa kanilang family, which is si Adan. Pangalawa mga kapatid, nakinig siya sa iba. So alam niyo, sa scenario na yon nagkaroon ng insubordination. And sad to say, mga kapatid, nangyari din ito kay Adan. Instead of him, when he knew, nang nalaman niya ang nangyari kay Eva, instead of him asking the guidance to the Lord, alam niyo po ba, hindi siya humingi ng guidance. Instead, nakinig siya kay Eva. So makikita po natin ng mga kapatid, all throughout the history of the Bible, lahat ng mga character na kinalugdan ng Diyos, alam niyo kung nag-seek sila ng guidance to fulfill their role, to fulfill or to have victory on the challenges that they have. But the thing is, they seek it to the right person. Ang isang bagay na nakakalungkot mga kapatid, even ngayon sa tayong mga Kristiyano, nakakalimutan natin to seek guidance to the right person.
So Kuya Joe, papaano ba tayo makakapag-seek ng guidance sa tamang pagkakataon at sa tamang persona? Alam niyo mga kapatid, diyan po pumapasok yung tinatawag po nating fivefold ministries. Fivefold ministries na ito po yung tinalaga ng Diyos sa kasalukuyan natin, mga kapatid, na kung saan sila yung tinalaga ng Diyos upang mag-guide sa atin. And most likely, or primarily mga kapatid, yung pastor mo, yung pastor natin. Kung dumarating yung point na nahihirapan tayong marinig yung guidance na hinihingi natin from the Holy Spirit, from the Lord, andyan yung mga leader natin, andyan yung pastor natin na makakatulong sa atin. That's why seeking guidance to the right person is very important. Kagaya ng Jehoshaphat, mga kapatid, na despite of napakadami niyang pagkukuhanan ng idea. Sabi ko nga ba may war council. At sigurado ako meron ding mga wise men, mga matatalino, na mga scholars that time na ina-advise sa kanya kung paano ba mas magandang gawin. Na imagine mo sa ganung kalaking army, matatalo ka. But still, he decided to take the advice of the Lord. Ganon din tayo mga Kristiyano, mga kapatid. Gaya nga po na sinabi ko, ulitin ko po, kung dumarating man sa point na nahihirapan tayong isik o marinig yung guidance, Lord, paano bang gagawin ko? Alalahanin natin mga kapatid, nandyan ang leader mo, nandyan ang pastor natin, ay tinalaga ng Panginoon to give guidance. So magpapatuloy po binibigay ko po ang kay Pastor Atil. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin at muli po ay welcome po sa gawain po ng Panginoon dito po sa Rema Fields every Friday sa ating online prayer, United Online Prayer. At napakaganda ng tinuro ng ating mga kapastoran nitong nakaraang mga araw na kung saan tinuturuan tayo ng Biblia, ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating mga kapastoran to seek guidance. Amen po. Ngayon po, guidance refers to the path that you will take. Amen po. Ibig sabihin, mga kapatid, ang guidance, ito yung magdidetermine kung anong daan ang tatahakin mo. Ito yung magdidetermine ano yung kinabukasan na kakaharapin mo. Amen po. Gaya po ng tinuro ni Pastor Almira na kung saan shinare niya po yung kwento po ni Haring Jehoshaphat. Actually, si Haring Jehoshaphat ang tanging hari na nagwagi sa digmaan na hindi gumamit ng armas, kundi gumamit siya ng papuri, parangal sa Panginoon. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ay tagumpay. That's how God works. Hindi mo pa man ginagawa, sinasabi na ng Diyos, tagumpay ka na. That's how God gave us guidance. Nasasabihin niya sa atin na napagtagumpayan niya na ang lahat ng bagay na iyon. Sabi nga ni Pastor Almira, confident si Jehoshaphat na sila ay magwawagi. Amen po. Alam niyo po, walang sinuman, walang anuman ang kaya makapagpabago ng isipan ng hari, kundi ang Diyos lamang. At madalas, kumikilos ang Diyos, mararanasan natin ang pagkilos ng Diyos doon sa mga bagay na imposible. Because with God, nothing is impossible. Kapag sinabi ng Diyos na gawin mo ito, kung gagawin mo na walang pag-aalinlangan, mangyayari. Maraming bagay na pinatunayan ng Panginoon na kung saan yung paraan, akala ng tao ay paraan ng Diyos, ay hindi doon kumikilos ang Diyos. Sapagkat ang sabi niya sa Isaiah, ang karunungan ng Diyos ay mas mataas sa karunungan ng tao. Ang paraan ng Diyos ay mas maganda at mas mataas sa paraan ng tao.
Amen po. At alam niyo po, tunay nga na sinabi ni Pastora Edra sa kanyang turo na everyday ng buhay natin, kailangan natin magdesisyon. Kailangan nating magdesisyon kung tayo ba ngayon ay mananalangin, kung tayo ba ngayon ay magbabasa ng Biblia, kung tayo ba ngayon ay sabihin natin, kakain ng masustansyang pagkain, anong gagawin natin ngayon? Sa bawat araw ng buhay natin, always po na may pagdidesisyon. At guidance refers to advice. Amen po? It refers to counsel. It refers to direction. It refers to instruction. It refers to teaching. And it refers to enlightenment. Amen po? Ngayon, paano mo malalaman kung ang guidance ay galing sa Diyos? Kung ang teaching na naririnig mo ay galing sa Panginoon? Kung advice na naririnig mo ay galing sa Panginoon? Kung ito pa ba ang mga salita na gusto ng Diyos na marinig mo? Alam niyo po, ang isang bagay na kayang ibigay ng Diyos kapag siya ay nagbigay ng advice, kapag siya ay nagbigay ng instruction, there's a peace. May kapayapaan sa puso mo. Na alam mo na kahit hindi maarok ng isipan natin, na kahit hindi maarok ng puso natin, pero pag sinabi ng Diyos, mararamdaman natin na may kapayapaan sa puso natin. Amen po. Minsan, mapapatanong ka paano, pero alam niyo po, yung tanong na paano ay hindi para sa'yo sagutin, sapagkat may mga bagay na sa Diyos na lamang. Ang tanging gagawin na lang po natin, mga kapatid, ay magtiwala sa Panginoon. Ang gagawin na lang po natin ay sumunod sa mga sinasabi ng Panginoon. Alam niyo po, yung isang bagay na iniwan ng Panginoong Hesus dito, nung siya po ay nandito, bago po siya umakyat sa langit, siya po ay nag-iwan ng guidance sa pamamagitan ng habilin. Amen po? Siya ay nag-iwan ng habilin sa atin, na kung saan iyon yung magiging guidance natin, iyon yung magiging materials natin, yun yung magiging pathway natin. Kumbaga, nag-iwan siya sa atin ng goal. Go ye and make disciples. Doon lalabas na nag-iwan ang Diyos ng isang guidance sa pamamagitan ng kanyang mga habilin. At ang sabi niya, huwag kayong aalis dito hanggat hindi nyo natatanggap ang guidance na iniwan dito, which is ang Holy Spirit. Wag na wag kang aalis, wag na wag kang pupunta sa kahit saan nang hindi mo naririnig, nang hindi mo nalalaman ang sagot ng Diyos. Ang pagtatanong sa Panginoon ay pagtatanong ng sagot, hindi pagbibigay ng tanong at aalis ka na lang. Alam niyo po, sa totoo lang, minsan, isipin natin, mahirap magtanong sa Diyos. Alam niyo po yung pinakamahirap na part, hintayin ang sagot ng Diyos. Sapagkat, nagtatanong ka pa lang sa Panginoon, sa puso mo, may mga plano ka na. Pero sino nga ba ang nagpapatupad ng mga plano ng tao, kundi ang Diyos? Amen po? Kaya, alam niyo po mga kapatid, isa sa mga iniiwas tayo ng guidance, kung bakit kailangan natin ng guidance, ay ayaw ng Diyos na tayo ay dumadaan pa sa sakit. Ayaw ng Diyos na ilang beses ka munang nadurog bago mo matunton ang perpektong kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na darating yung point na wasak ka na bago ma-realize na ito pala ang kalooban ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nandun ka na sa point na marami ka nang naipon na sama ng loob bago mo natutunan na sundin ang guidance ng Diyos. Yes, gaya ng sabi ni Kuya Joe kanina, he's referring to the Lord, no? Sabi po niya, sa tamang tao, tamang tao, tamang guidance, galing sa Panginoon. Amen po? Minsan, tayo mga Kristiyano, kapag dumadating tayo sa pagkakamali, doon natin nahihirapan na pakinggan ang tinig ng Diyos.
Sabi nga, 3 tinig ang naririnig ng isang Kristiyano. Tinig niya, tinig ng kaaway, at tinig ng Diyos. Amen po? Amen. Na kung saan yung pinakamahina, yung pinakamaliit na tinig, iyon ang tinig ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang tinig mo at ang tinig ng kaaway ay nagkakasundo. Minsan, malalaman natin na kung ano yung pinakamahirap na desisyon, siya ang pinakatamang desisyon. Pero alam niyo po mga kapatid, kapag ang Diyos may pinagawa sa atin, hindi tayo mabibigo. Amen po? Kapag dumating yung time na tayo ay hindi na natin naririnig yung tinig ng Diyos, nahihirapan tayong marinig ang tinig ng Diyos, may tinalaga ang Diyos na mga lingkod niya. May tinalaga ang Diyos na mga regalo upang tulungan ka na marinig at malaman ang perpektong kalooban ng Diyos. Amen po. Share ko po sa inyo rito mga kapatid sa Lucas. Alam ko, familiar na po tayo dito at kabisado na po natin dito. Amen po. Sabi niya po sa Lucas chapter 16 verses 27 hanggang 31. Sabi po niya, sinabi pa ng mayaman, kung gayon, amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap na hindi na sila mapunta rito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moses at mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Amen po? Ngayon, alam niyo po, minsan tayo, para tayong si Lazarus eh. Amen po. Itong mayaman na to. Hindi po to si Lazarus na kaibigan ni Jesus. Ito po si Lazarus na mayaman, no? Minsan tayong mga Kristiyano or tayong mga tao, naghihintay pa tayo ng milagro bago natin malaman na ito yung sinasabi ng Diyos. Nasanay tayo na kailangan to cease to believe. Pero alam niyo po, ang sabi ng Bible, believe and you will see. Amen po? That's how God works. Believe and you will see. Pero ang sinasabi ng bundong ito, believe what you see. To see is to believe. But the Lord says, believe and you will see. Amen po. Ngayon mga kapatid, hiniling nitong lalaki na to na papuntahin si Lazarus, si Lazarus, no? Papuntahin si Lazarus doon sa bahay nung mayaman na lalaki na namatay, no? Na napunta sa Hades. Sabi ng Panginoon, sabi ng lalaki, papuntahin si Lazarus doon upang balaan, no? Para bigyan ng guidance na sinasabi niya na may tinatawag na impyerno para hindi na mapunta yung mga kapatid ng mayaman doon sa Hades. Amen? Pero alam niyo po, ang sabi ni Amang Abraham, sabi niya, nag-iwan siya. Amen po? Sabi niya, sumagot si Abraham, nasa kanila ang isinulat ni Moses at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga yun. Ibig sabihin mga kapatid, hindi magbibigay ng guidance ang Diyos nang wala sa Biblia. Amen po? Paano natin malalaman kung ang isang guidance, ang isang advice, ang isang teaching, ang isang instruction, ang isang enlightenment ay galing sa Panginoon? Simple lang po. Nagbibigay ng kapayapaan sa puso mo. Pangalawa, sasabihin niya sa salita niya mismo. It will not contradicting with the Word of God. Amen po? Hindi maaari na magbibigay ng advice ang Diyos na contradicting sa salita niya. It always collaborate. Amen po? It always coordinate with the Word of God. Dahil ang Rema ay galing sa Logos. Amen po? Kaya ka nagkaroon ng Rema is because may Logos. Nagbabasa ka ng Biblia, kaya may pinapaalala sa iyo ang Holy Spirit. Ang nakakalungkot, Kristiyano na tayo, hindi pa tayo nagbabasa ng Biblia, kaya ang Holy Spirit ay nahihirapan kung paano tayo i-guide. Hindi ka naniniwala kasi bakit? Hindi mo pa nababasa. Hindi tayo naniniwala kasi hindi pa natin nababasa sa Biblia na ikaw mismo dapat ay nababasa mo. Amen po? Ang sabi ni Amang Abraham, nasa atin ang Bible, nasa atin ang mga sinulat ng mga propeta. Amen po? Dapat nating paniwalaan at pakinggan ang mga ito. Amen po? Sabi niya, sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon. Amang Abraham. Sabi po niya, hindi po sila makikinig doon. Amang Abraham. Pero,
Kung may patay na nabubuhay, na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga yun. Amen po. Parang katulad din po tayo itong mayaman na to eh. Amen po. Minsan namimili tayo kung paano natin makukuha yung sagot sa Lord. Lord, ito ba yung sagot mo? Gusto ko sa ganitong paraan mo ibigay yung sagot sa akin. Gusto ko may bababang anghel. Or meron pa siya, gusto mo meron pang mga sa isip mo, umiisip ka na ng paraan paano ibibigay ng Diyos. Namimili ka ng paraan, namimili ka ng tao kung saan padadaanin ng Diyos yung salita niya. Pero alam niyo po ang sagot ni Amang Abraham. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nila makinig sa mga isinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling nabuhay at mangaral sa kanila. Ibig sabihin mga kapatid, walang ibang paraan upang sumagot ang Diyos sa atin, kundi sa pamamagitan ng kanyang salita na ipapaalala sa atin ng Holy Spirit. Amen po. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, ganun na lang kahalaga ang guidance. Ganun na lang kahalaga ang pag-guide sa atin ng Diyos. Amen po. Kasi bakit sa panahon po natin ngayon, marami na pong ginagamit ang kaaway para malinlang tayo. Marami na pong ginagamit ang kaaway upang malihis na po tayo ng landas. Marami na pong ginagawa ang kaaway upang tayo ay makinig sa iba't ibang advices. Amen po. At ang nakakalungkot pa po nito mga kapatid, nagagamit pa po tayo ng kaaway. Amen po. Minsan, may isip natin, nabasa na sa Bible, narinig na sa prayer, tinuro na ni pastor, hindi nakinig. Pero nung nabasa niya sa meme, nag-react na, nag-comment pa, shinare pa. Amen po. Minsan, alam niyo po mga kapatid, hindi natin naririnig yung guidance, yung instruction, yung teaching. Not because hindi siya available. Lagi natin isipin mga kapatid, available lagi ang advice ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya hindi mo lang ma-determine kasi ayaw mo kung paano yung paraan na binigay sa'yo ng Diyos. Pero mga kapatid, eto, malinaw na sinasabi sa atin ng Diyos. Kailangan natin ng guidance mula sa Kanya. Matutunan natin na makinig. Matutunan natin malaman iba't ibang pamamaraan ng Diyos upang makuha natin yung guidance sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa mga oras na to, isa sa mga paraan ng Panginoon upang makausap tayo ay maging mapagkumbaba tayo sa panalangin. I-surrender natin sa Diyos ang lahat sa pamamagitan ng pananalangin. Sa pananalangin natin ito yung tamang time para magkaroon tayo ng personal na communication sa Lord. Kung meron ka mang pinapanalangin, pinagpe-pray sa mga oras na to, yung mga major decisions ng buhay natin. Mga kapatid, wag na wag kang aalis. Wag na wag kang pupunta sa kahit saan. Gaya ni Moses, sabi niya, kung di mo kami sasamahan, hindi kami aalis dito. Huwag mong pahintulutan na umalis kami dito kung di mo kami sasamahan. Maaring you are in hurry. Maaring sinasabi mo na wala ka ng time, pero alam mo, sino ba ang nagbibigay ng time? Hindi ba ang Diyos? Sino ba ang nagpapahaba ng buhay ng tao? Hindi ba ang Diyos? Kapag nasunod ang perfect timing ng Diyos, kapag nasunod ang kalooban ng Diyos, alam nyo, walang sino man ang makakahadlang. Ganon kaganda ang pagsunod sa guidance, ganon kaganda ang pagsunod sa instruction ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa mga oras na to, bigay natin ang ating puso sa Panginoon. Kung meron man tayo mga pinapanalangin, kung meron man tayo mga bagay na nais tanong sa Diyos, ito yung tamang time. Sabi natin, Lord, gusto namin maranasan yung presensya mo. Gusto namin malaman, Panginoon, yung kalooban mo sa amin. Sa mga oras na to, mga kapatid, sama-sama tayong manalangin at tumulog sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat o Diyos sa opportunity na to na kami muli ay dudulog sa iyo, Diyos. Lord, naririnig mo ang aming mga tinig, Panginoon. Ang sinasabi na aming mga puso, Panginoon. Sa mga oras na to, Diyos, nagpapakumbaba kami, Panginoon. Nais naming maranasan, Panginoon, ang pagyakap mo, Diyos. Nais naming marinig, Panginoon, yung tinig mo, Panginoon. Hayaan mo na, Lord, sa mga oras na to, Panginoon, ay makausap ka namin. Maramdaman namin, Panginoon, na ikaw ay narito at kasama namin. Hallelujah, Jesus. Sige po, magpuri po tayo sa Panginoon.
Hallelujah, Jesus. Sabihin natin sa presensya mo, Panginoon. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Muli pa. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, sa pag-alay ng tanging buhay ko, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, sa pag-alay ng tanging buhay ko, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, sa pag-alay ng tanging buhay ko, hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo, may kagalakan itong buhay ko. Sa presensya mo, may kalakasan itong buhay ko. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa
sapat na. Hallelujah, sa presensya mo, ako ay laging nakapatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakapatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Siamo kay shirere, purihin ka, o Panginoon. Siamo kay shirere, siamo kay shirere, siamo kay shirere. Siamo kayo shirere, siamo kayo shirere. Siamo kayo shirere, oh, purihin ka. Salamat, Panginoon. Oh, purihin ka, oh, dakila ka. Hallelujah. Siamo kay shiyari-yari, oh. Siamo kay shiyari-yari, oh. Siamo kay shiyari-yari, oh. Siamo kay shiyari-yari, siamo kay shiyari-yari, siamo kay shiyari-yari, siamo kay shiyari-yari. Siamo kay shiyari-yari, siamo kay shiyari-yari. 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 Siamo kay shiyari-yari, siamo kay shiyari-yari. 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 Siamo kay shiyari-yari, siamo kay shiyari-yari.
Sa presensya mo, ako ay laging nakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay nakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Hallelujah. Oh, Panginoon, salamat sa iyo. Oh, Holy Spirit, salamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Pupurihin ka. Salamat, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat.
Salamat, Panginoon. Oh, salamat. Siya mo kayo shire. 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 Siya mo kayo salamat, Panginoon. Holy Spirit, siya mo kayo shire. 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 Hallelujah, Panginoon, nararamdaman namin. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na,
sapat na. Sa presensya mo, ako ay laging nakakatayo. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Sa presensya mo, sapat na, sapat na. Hallelujah. Salamat, Ama o Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Tunay nga, Lord, salamat, Panginoon, sa presensya na pinaranas mo sa amin. Salamat, Lord, sa pagyakap, sa pangungusap mo, O God. Tunay nga, Lord, na kahit kailan hindi ka nagkukulang sa amin, O Diyos. Salamat, Ama. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Jesus, sa mga nagawa mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, na muli, Panginoon, pinatunayan mo sa amin, O Diyos, na sa takbuhin ito, Panginoon, na hindi kami nag-iisa, O God. Na sa takbuhin ito, O Diyos, ay patuloy mo kaming ginagabayan. Patuloy mo kaming tinuturuan. Patuloy mo kami, Panginoon, binibigyan, O Diyos, ng bawat instruction, Panginoon. At Lord, binigyan mo kami ng guidance sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, O God. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Lord, na patuloy namin tinataas at pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, ng aming Pangulo, O Diyos. Patuloy mo, Panginoon, na ibigay sa kanila, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga lingkod, O Diyos, ang lahat ng panukala, Panginoon, ang lahat ng plano, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, God. Salamat, Lord, sa mga Kristiyanong nanunungkulan, Panginoon, sa bansa na to, God. We claim, Panginoon, na ang bansang ito ay magiging isang Christian country, O God, nang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi na si Jesus ay Diyos. Salamat, Panginoon, magpadala ka ng bawat lingkod mo, O Diyos, sa bawat iba't ibang sanghay ng gobyerno, Panginoon. Maging, Lord, sa pinakamababang sanghay, Panginoon, ng gobyerno, Panginoon, na kung saan, Lord, nakatayo, Panginoon, ang bawat simbahan mo, O Diyos. Patuloy mo, Panginoon, nakausapin, Panginoon, bawat namumuno, O Diyos, sa paggawa nila ng batas, Panginoon. Amin dalangin, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng katakutan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Takot na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na ang mga batas, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ay hindi mapatupad, O God. Kaya naman, Lord, patuloy namin kiniklaim, Panginoon, ang patuloy na pagpapakumbaba ng bansang ito, Panginoon. As we claim your promise, Panginoon, na kung ang bansang ito ay magpapakumbaba, O Diyos, patuloy mong iingatan, Panginoon, po protection ng Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, ingatan, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon, sa mga bagyo pang paparating, Panginoon. I-equip mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord, na sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na kung kami dudulog sa iyo, Panginoon, Panginoon, patuloy mo kami iingatan at igagrant, Panginoon, ang bawat panalangin namin, O Lord. Kaya hindi, Panginoon, sa kabuuan ng Rima Evangelistic Church International, Panginoon, sa pangunguna, Panginoon, namin senior pastor na si Pastor Boy, Panginoon, tunay nga, Lord, na patuloy mo siyang bigyan ng vision na nagmumula sa iyo, Panginoon.
Patuloy ka, Panginoon, magpakilala sa Kanya, i-reveal mo, Panginoon, yung magandang plano mo, Panginoon, sa simbahan mong ito, O Diyos. So na yung Lord, ang gawain ito ay sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Holy Spirit, malaya kang kumilos. Malaya kang kumilos sa bawat simbahan ng Rhema Evangelistic Church International. Patuloy mo gamitin mightily and effectively ang aming senior pastor. Ingatan siya, proteksyonan, yes, Panginoon, gabayan, Panginoon. Sa bawat lakad, Panginoon, na kanyang pinupuntahan, Panginoon, we apply the blood of Jesus sa kanyang sasakyan, sa kanyang tahanan, maging Lord, sa mga bagay, Panginoon, na mahalaga sa kanya, Panginoon. Tunay nga, Lord, ibigay mo, Panginoon, desire na kanyang puso, Panginoon, at ikaw, Panginoon, yung mag-provide ng kanyang pangangailangan. Salamat, Lord, sa pastor namin, Panginoon, sa pagbibigay mo sa kanya, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, kung paano, Lord, mapangyayari, Panginoon, ang kalooban mo, Panginoon, sa simbahan mo, Panginoon, dito sa Rhema, Panginoon. Maging, Lord, ang aming mga district pastors, Panginoon, ang aming mga local pastors, Panginoon, ang ating mga elders, Panginoon, ang mga workers, Panginoon, ang mga abamong lingkod, O Diyos, ang mga youth, Panginoon, ang mga members, Panginoon, tunay nga, Lord, na patuloy mo kami ingatan, gabayan, proteksyonan, Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon, bigyan ng puso mo pagkumbaba, Panginoon, puso na handang matuto, O Diyos, puso na handang makinig sa iyong mga sinasabi, Panginoon, at Lord, puso na handang magtiwala, Panginoon, sa bawat plano at sa bawat proseso mo, God. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, pinagkaisa kami sa mga oras na to upang, Lord, idulog namin sa iyo, O Diyos, ang bawat panalangin, Panginoon, ang bawat simbahan na aming hinahawakan, Panginoon. Tunay nga, Lord, na patuloy mo, Panginoon, magbukas, Panginoon, ang bawat simbahan sa lugar kung saan nais mo, Panginoon, na makapag-share ng iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga, Lord, tumawag ka, Panginoon, ng mga pastors, ng mga workers, Panginoon, ng mga leaders, Panginoon, mula, Lord, sa bawat miyembro at mga elders at mga youth, Panginoon. Tunay nga, Lord, na ikaw, Panginoon, yung magdala ng mga panyapak namin sa lugar kung saan mo, Panginoon, nais madala ang mabuting balita na nagmumula sa iyo, O Diyos. Magdala ito ng kalakasan, kagalakan at kagalingan, Panginoon. Kapayapaan na nagmumula sa iyo. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, sa nalalapit naming camping, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ikaw, Lord, yung mag-provide ng bawat pangangailangan namin financially, Panginoon. Maging, Lord, ihanda mo kami physically, Panginoon. Tunay nga, Lord, nag-expect kami, Panginoon, ng pagkilos mo, Panginoon. Nasasabit kami, Panginoon, sa bawat gagawin mo sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, ikaw, O Diyos, ang Panginoon na nagpaplano ng lahat ng bagay, Panginoon. Tunay nga, Lord, nothing with impossible with you, God. Everything is possible, Panginoon, with you. Kaya naman, Lord, patuloy kami nagtitiwala, Panginoon, sa magandang plano mo, O Diyos. Salamat, Ama. Gayon din, Panginoon, yung patuloy na pagbubukas, Panginoon, ng bawat simbahan, sa mga under construction ng mga simbahan, Lord. Patuloy mo i-provide, Panginoon, ang aming mga pangrenta, Panginoon. Ang pambayad ng aming mga kuryente, ng tubig, Panginoon. Sa mga allowances, Panginoon, ng mga manggagawa mo, O Lord. Tunay nga, O Diyos, sa kalooban mo, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. Kaya naman, Lord, you will provide all our needs according to your riches, Panginoon. Tunay nga, Lord, hindi nakabase ang pagpapala mo, Panginoon, sa pangangailangan namin, kundi, Lord, according to your riches, Panginoon. Ayon sa kayamanan mo sa langit na hindi maubos-ubos, Panginoon, ibibigay mo ang bawat pangangailangan ng bawat simbahan mo. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, na aming dalangin, Panginoon, sa bawat kapatiran namin na nakakaranas ng sakit sa mga oras na to, O Diyos. Lord, tunay nga, i-normalize mo ang bawat parte ng kanilang katawan, Panginoon, na may sakit, O God. We speak healing, Panginoon, as we claim your promise, Panginoon. Sa pamagitan ng iyong mga latay, kami magaling na, O Diyos. Sa bawat kapatiran namin, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng emotional na problema, Panginoon. Lord, bigyan mo sila ng kapayapaan, i-comfort mo sila, Panginoon, at ipakita mo, O Diyos, na ikaw ang Panginoon na nagbibigay ng pag-asa, Panginoon, at nagbibigay ng kaaliwan. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, wala kami ibang itataas kundi ikaw lamang. Sinaselyohan namin ang banal na dugo ni Jesus. Ang bawat manalangin na ito, tinutusan ng libo-libong anghel na patuloy na ingatan ang bawat isa. Salamat, Ama. Ikaw lang aming pupurihin, dadakilain, sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at muli po magandang gabi po sa bawat isa. God bless po.